Maligayang pagbabalik sa Tuklas Production. Ngayon, ikukwento ko sa inyo ang isang 1981 romance comedy film called Private Lessons. Warning, spoilers ahead, watch out and take care. Sa simula ng pelikula, makikita natin ang dalawang magkaibigan at ang kanilang mga pangalan ay Philly at Sherman. Sila ay parehong 15 years old. Silang dalawa ay palihim na nanonood ng party. Mula sa malayong kapatid ni Sherman na si Joyce ay nasa party din at si Joyce ay nilaglag siya ng kasintahan niya sa pool. Pumunta siya sa banyo para magpalit ng damit kaya nagtatago sina Philly at Sherman upang panoorin si Joyce na nagpapalit ng damit. Pero pagkatapos nahuli sila ng kanilang guro at sinabihan si Philly na karaniwan sa ganong edad ay curious sa mga ganyang bagay. Sinabi ng guro sa kanya na dapat siyang makipagkaibigan sa isang babae na kasing edad niya. Ngunit si Philly ay mas interesado sa mga babae na mas matanda kaysa sa kanya. Ang ama ni Philly ay isang mayamang negosyante kaya maraming mga katulong sa kanilang bahay. Isang araw, nakita ni Philly na kumuha ng bagong kasambahay ang kanyang ama na ang pangalan ay Malo na higit na maganda. Sa sumunod na araw, pumunta ang tatay ni Philly sa labas ng bayan para sa isang negosyo at tinawag niyang driver niyang si Lester na siya dapat ang mag-aalaga kay Philly. Pero si Lester ay ayaw kay Philly. Sa parehong araw lumapit si Malo kay Philly at nagsimula silang mag-usap at nagtanong kung anong ginagawa ng mga kasambahay para magsaya sa gabi kung saan sinabi ni Philly kay Malo na lahat ng katulong dito ay matanda na maliban sa'yo. Sinabi ni Malo kay Philly na hindi mo magagawang magsaya sa pakipag-usap sa iba pang kasambahay kagaya na sa akin. Nakatingin si Philly sa legs ni Malo. Naintindihan ito ni Malo at nagsimula ang pang-aasar kay Philly. Si Malo ay lumabas kasama si Lester para sa isang trabaho kaya pumunta agad si Philly sa kwarto niya at nagsimulang tumingin sa kanya mga panloob. At pagkatapos ay may ginawa sina Lester at Malo na isang uri ng pagpaplano. Gusto ni Lester yung si Philly ay magkaroon ng intimate kay Malo bago dumating ang ama ni Philly. Hindi yun gusto ni Malo pero nang blackmail si Lester kay Malo tungkol sa isang bagay at sinabihan siyang gawin ito. Sa parehong gabing sinubukan ni Philly makita si Malo na nagpapalit ng damit kasamang kanyang kaibigan na si Sherman kaya nakita sila ni Malo at pinatay ang ilaw kaya hindi niya magawang makita ang anumang bagay. Tila nagpapatuloy ang ganito sa loob ng ilang araw at nagsisimula na si Philly na umaligid kay Malo at dahan-dahan siyang nagsisimulang lumapit kay Malo. Sa sumunod na araw nang muling sinubukan tingnan ni Philly ang kwarto ni Malo ay sinunggaban siya ni Malo at pinapasok siya sa loob ng kwarto. At sinabi sa kanya na kung gusto niyang makita siyang nakahubad ay huhubarin niyang damit niya. Hiniling ni Malo kay Philly na isara ang pinto. Inalis ni Malo ang lahat, isa-isang nasa harapan ng mga damit niya kay Philly at ganap na nakahubad na si Malo. Tuwang-tuwa si Philly makita ito. Pagkatapos sinabi ni Malo kay Philly na hawakan niyang bundok niya. Pero kinakabahan si Philly, pagkatapos marinig yon siya ay umalis doon. Kinabukasan, sinabi ni Malo kay Philly na pupuntahan kita mamayang gabi at si Philly sumang-ayon din at sinabi ni Philly ang lahat ng ito sa kaibigan niyang si Sherman. Nang gabi ring yon, bumisita si Philly kay Malo tapos nakita niya si Malo na nasa bathtub. Pinapunta siya ni Malo sa bathtub. Tumanggi si Philly sa una, ngunit kinumbinsi siya ni Malo kaya naman napapayag siya nito. Si Malo ay sumusubok na akitin si Philly, ngunit si Philly ay kinakabahan at gumawa ng isang palusot at tumakbo palayo. Si Malo ay huminto kay Philly bago umalis na inalok siya na may mangyari sa kanila. Kinabukasan, sinabi ni Philly ang lahat kay Sherman. Tugon naman ni Sherman kay Philly na siguradong kalapating mababa ang lipad yan si Malo dahil gusto niya magkaroon kayo ng intimate scene. Ngunit hindi ito gusto ni Philly dahil nagsisimula ng magustuhan ni Philly si Malo. At nang gabing yun, si Philly sinama si Malo sa isang palabas at sa oras ng pelikula, si Malo ay sinusubukang akitin si Philly habang patuloy ang palabas. Patuloy na hinahalikan ni Malo si Philly at si Lester pinapanood ang lahat. Pagkatapos, uuwi na silang dalawa. Pero bago yun, sinabi ni Philly kay Malo na mahal kita. Gusto din niyang pakasalan siya. Tugon naman ni Malo kay Philly, hindi tayo pwedeng magpakasal dahil isang dekadang agwat ng edad ko sa'yo. Masama talagang pakaramdam ni Philly at nararamdaman niya na hindi siya mahal ni Malo at sa galit ni Philly ay umalis siya doon. Sinabi ni Philly sa kanyang kaibigang si Sherman ng tungkol dito. Pinagalitan ni Sherman si Philly.
Sinabi din niya sa kanyang tungkol sa kasal. Hindi kaya ni Philly na malayo kay Malo ng matagal. Kinabukasan ay nakiusap si Philly kay Malo na makipag-date. Pumayag naman sa kanya ang dalaga at sa gabing naghahanda si Philly at Malo upang pumunta sa isang restaurant ay excited din ang isa't isa. Pagka-uwi nila, habang may nangyayari sa kanila ay biglang nahimatay si Malo. Kaya naman napasigaw si Philly at sinusubukan siya nitong gisingin, ngunit hindi ito magising. Natakot si Philly. Iniisip niya na patay na si Malo dahil minsang sinabi ni Lester sa kanya na may problema sa puso si Malo. Natakot si Philly nang maalala niya ito. Pumunta siya kay Lester. Malalaman natin na alam ni Lester, nagpapanggap lang pala si Malo na patay subalit siya ay buhay na buhay pa. Dinala ni Philly si Lester. Sinuri ito ni Lester at sinabi niya kay Philly na si Malo ay patay na at pinatay mo siya dahil wala namang ibang tao sa kwarto kung hindi kayo lang dalawa. Saka nagsimula si Lester na tumawag ng pulis at sa pagkakataong iyon, nagsalita si Philly dahil sa takot. Sinasabi niya na huwag mong gawin ito at bilang kapalit ay handa siyang gawin ng lahat. Sinabi ni Lester na kailangan lang itapon ang katawan ni Malo kaya nilagay nilang katawan ni Malo sa isang malaking bag at nilagay ito sa freezer upang hindi masira ang kanyang katawan. Pagkatapos nito, pareho silang pumunta sa hardin at nagsimulang maghukay ng libingan. Pagkatapos nilabas nilang katawan ni Malo mula sa freezer na naging sobrang bigat. Sabi ni Lester, iyan ay dahil sa freezer. Wala si Malo sa bag na yun dahil habang hinukay niya ang libingan ni Malo, siya ay lumabas sa freezer. Si Lester at Philly binaw ng katawan ni Malo. Kinabukasan, nakita ni Philly na hinukay ang libingan. Ang katawan ni Malo ay hindi na doon makikita. Kaya naman natakot si Philly. Pinuntahan niya si Lester at sinabi niyang tungkol dito. Pero sabi ni Lester hindi niya alam ang anumang bagay tungkol doon. Pagkatapos ay nakakuha sila ng isang liham na may naglabas ng katawan ni Malo at kung gusto nilang ibalik kailangan nilang magbayad ng 10,000 dolyar dahil kung hindi, ang katawan ay hahanapin ng pulis. Nagsalita sa Lester na baka may nakakita sa kanya habang nililibing ang katawan ni Malo kagabi. Ang liham ay walang ibang nagpadala kung hindi si Lester. Pagkatapos makinig ni Philly kay Lester ay kinuha niya 10,000 dolyar mula sa safe box ng kanyang ama at nilagay ito sa lugar na binanggit ng blackmailer. Pero si Lester pumunta sa kanyang bahay dalang pera kung saan naghihintay sa kanya si Malo. Dito natin makikita na ang tunay na pangalan ni Malo ay Nicole at kaya pala nakikinig si Nicole kay Lester kasi hindi galing si Nicole sa bansang ito. Napunta siya dito ng illegal at alam ito ni Lester. Sinabi ni Nicole kay Lester na hindi nila dapat samantalahin si Philly ng ganito. Pero pinagsabihan ni Lester si Nicole na kung hindi ka makikinig sa akin, sasabihin ko sa mga pulis na ikaw isang imigrante at nakapasok ng illegal sa bansa. At ang iyong pakikipagrelasyon sa isang 15 taong gulang na batang lalaki ay isang krimen. Kaya tinakot nito si Nicole. Kaya naman hindi nakapagsalita si Nicole tungkol dito. Pagkatapos sinabi kay Nicole na manatiling nakatago sa kanyang lumang hotel. Ngunit ngayon, na-in-love din si Nicole kay Philly. Pagkatapos nito, pumunta si Nicole kay Philly. Si Philly na bigla nang makita siyang buhay ngunit sinabi ni Nicole sa kanya ang lahat ng ginawa niya sa utos ni Lester. Nang marinig ito ni Philly ay sinabi ni Philly na kailangang makuha ang pera kay Lester. Pero hindi alam ni Nicole kung saan nilagay ni Lester ang pera. Pareho silang gumawa ng plan upang makuha ang pera mula kay Lester. Pagkatapos nito, naghanda si Nicole. Ang coach ng tennis ni Philly na si Jack ay dumating sa bahay ni Philly na nagpapanggap na peking pulis, nakasuot ng uniform ng pulis. Pumunta siya sa bahay ni Lester para magtanong kung nasaan si Malo dahil ito'y biglang nawala. Tapos ang officer ay nakakuha ng balita na pinatay ni Lester si Malo dahil ang ilang damit ni Malo ay natagpuan sa bahay ni Lester at si Nicole siya mismo nagtago dito. Si Lester ay lubos na kinakabahan sa lahat ng ito't nagsasabi na si Malo ay buhay at nasa isang hotel at sinabi ni Lester sa opisyal na Nicole ang totoong pangalan ni Malo. Kaya sinabi sa kanya ng opisyal na kung hindi mo gagawing papuntayin si Nicole dito, sa loob ng 2 oras ay huhulihin ka sa kasong pagpatay. Pagkatapos nito, si Lester nagpunta doon sa hotel kung saan sinabihan niyang magtago si Nicole. Pero nalaman niyang umalis na si Nicole. Ngayon wala na siyang ibang paraan kaya gumawa siya ng planong pagtakas mula sa lungsod na ito sa pamamagitan ng perang kanyang nakuha. Nagsimula si Lester patungo sa airport at talagang gusto ni Philly itong mangyari ang kanyang plano. Ang kotse ni Lester ay papuntang airport hanggang sa makarating siya ng airport ngunit nakita niyang tatay ni Philly na ngayon lang bumalik. Nakalimutan nito ni Lester.
Si Philly din ay umabot doon kasama sina Nicole at Jack. Dahil dito ay hindi makatakbo si Lester palayo. Saka kinuha ni Philly ang supot ng pera mula sa mga kamay ni Lester. Hindi sinabi ni Philly sa kanyang tatay ang tungkol sa sulat at sa kapalit noon. Hindi rin sinabi ni Lester na si Nicole ay naninirahan ng illegal doon. Nanatili ang pag-iibigan ni Philly at Nicole. Gayon din naman ang trabaho ni Lester. Pagkatapos noon ay sinabi ni Nicole na alis na ito sa trabaho niya dahil balang araw ay malalaman ng kanyang ama ang tungkol sa kanilang dalawa at papaalisin nila ako ay ipapahuli sa mga pulis. Pero pangako ni Nicole na palagi silang makikita. Napamahal na din si Nicole kay Philly. Sa sumunod na araw ay umalis na si Nicole doon at si Philly ay pumasok na sa paaralan at doon nakita niya isang sexing guro. Ito ay kaparehas na guro na nagpaliwanag kay Philly noon sa simula ng kwento. Nagpasalamat si Philly sa guro sa mga payong binigay nito at sa oras din yun ay inaya nito ang guro ng isang date. Gayon din naman ang guro ay naghanda upang lumabas kasama si Philly. At dito na po nagtatapos ang pelikulang ito. Katropa, nagustuhan mo ba ang video na ito? Mag-subscribe ka na at pindutin na din ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating mga videos. Hanggang sa muli.